Hindi pwede na mahal ka pero wala ka sa priority. Kasi kung mahal mo ang tao, dapat kasama siya sa priority mo. Ang mahal na pinaprioritize, lumalago. Ang mahal pero pinapabayaan, napapagod. Hindi sapat ang mahal kita kung hindi ka naman inuuna. At hindi sapat ang ikaw ang mundo ko kung sa schedule niya, huli ka naman palagi. Hindi sapat yung ikaw ang forever ko kung sa listahan niya, i-option ka lang naman talaga. Love is not just a feeling. It's a decision, isang pagpili araw-araw. At kung hindi ka niya kayang piliin, paano ka maniniwala na mahal ka talaga? Ang totoong pagmamahal, may oras, hindi puro dahilan. May effort, hindi puro promise. May action, hindi puro sweet talk. Hindi ka tinatabi, tinatago, o tinatambak. Binibigyan ka ng space sa buhay niya. Hindi tira-tira, hindi spare. Kaya pamangkin, masakit pero totoo. Ang hindi ka pinaprioritize, hindi ka mahal ng tama. Mahal ka siguro, oo, pero hindi sapat para unahin ka. Kasi kung mahal ka talaga ng tao, hindi ka niya isisingit kundi isasama ka niya. Hindi ka niya pinaghihintay sa walang kasiguraduhan. At hindi ka niya iniiwan sa ganitong tanong, bakit parang ako na lang ang laging may oras? So if you're feeling like you're begging for time, nagmamakaawa ka, begging for effort, begging for presence, hindi yan love story, pamangkin. Yan ay sign na lumalaban ka na lang mag-isa. Choose someone who doesn't just love you, but values you, prioritizes you, and make you feel chosen. Hindi yung paminsan-minsan, kundi araw-araw. Alam nyo yun, paulit-ulit na lang tayo sa salitang priority, priority, priority. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natin kayang i-priority yung mga taong sinasabi nating mahal natin at gusto nating makasama habang buhay? Diba? Lalong-lalo na kung nakikita mo yung tao, may oras siya. Nakikita mo yung tao, kaya ka naman niyang ipaglaban, kaya ka naman niyang gawing first sa buhay niya, pero hindi niya ginagawa. Inuuna niya yung sugal, inuuna niya yung barkada, inuuna niya yung ibang katsyat, inuuna niya yung iba kalandian. Mas masakit yun eh. Kesa doon sa tao na alam mong busy lang siya sa trabaho, talagang very hardworking siya, yun maiintindihan mo pa kung bakit minsan hindi ka niya ma-prioritize. Pero yung tao na may kakayanang i-prioritize, pero pina-prioritize yung iba, ang sakit nun. Lalo na kung pina-priority nila yung ibang tao over you. Kasi kung kayo ay committed sa isa't isa at buhay nyo ang isa't isa, imposible na hindi kanya gawing number one sa buhay niya.